Si Langgam at si Tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit at maliwanag ang sikat ng araw. At ang damuhan ay luntian. Sa isang dulo ng bakuran, maaga pa lang ay ginising na si Langgam. Hindi siya tulad ng ibang hayop. Masinop siya, masipag, at laging handa. Nagbangon si Langgam mula sa kanyang maliit na dahon sa kama. Nag-unat siya ng katawan, humikab, at agad nagluto ng mainit na agahan. Habang kumakain, nag-iisip siya kung saan pa kaya siya makakahanap ng pagkain. Pagkatapos kumain, nililis niya ang kanyang tahanan at inihanda ang kanyang maliit na sisidlan na daladala kapag siya ay umaalis. Lumakad siya sa damuhan. Maingat na nilalampasan ang mga bato at mga ugat ng puno. Natanaw niya mula sa malayo ang isang puting butil ng bigas na naiwang nakakalat sa tabi ng isang halaman. Maingat niyang pinasan ang butil ng bigas. Mabigat ito para sa kanya. Pero sanay na siya. Habang pauwi na siya, biglang sumulpot mula sa mga damo si Tipaklong. Masayahin, mahilig sumayaw at kumanta. At madalas, naglilibang lang sa araw. Habang abala si Langgam sa pagtatrabaho, si Tipaklong ay naglulundag-lundag sa paligid. Umaawit ng masigla at minsan pa'y naghahabol ng paru-paro. Si Langgam naman, tuloy lang sa pagpulot ng mga butil at pagkain. Tuwang-tuwa siya sa bawat tagumpay, bawat butil ng bigas, bawat mumo ng tinapay. Lahat inilalagay niya sa kanyang sisidlan at tinatabi sa loob ng bahay. Araw-araw, ganito ang naging kanyang gawain. Habang si Langgam ay nag-iipon ng pagkain, si Tipaklong ay masayang naglilibang. Makalipas ang ilang linggo, nagbago ang panahon. Nagsimulang dumilim ang langit. Unti-unting lumamig ang simoy ng hangin. Mabilis na bubagsak ang unang ulan. Sa labas, nanginginig na sa lamig si Tipaklong. Basa ang kanyang katawan at ramdam niya ang ginaw sa bawat patak ng ulan. Naglakad siya kahit basang-basa. Naghahanap ng anumang pwedeng kainin. Pero dahil sa lakas ng ulan, wala siyang makita. Puro putik at basa ang paligid. Dumating ang gabi at lalo pang lumakas ang ulan. Wala nang sigla si Tipaklong. Ramdam niya ang gutom at hirap. Kinabukasan, nang bahagyang humina ang ulan, pinilit ni Tipaklong na puntahan ang bahay ni Langgam. Mabagal na siyang maglakad. Halos hindi na siya makalundag. At nang makarating siya, kumatok siya ng mahina. Bumukas ang pinto ni Langgam. Nagulat siya nang makita ang kaibigan niya na basang-basa, nanginginig at maputla. Agad na binigyan ni Langgam si Tipaklong ng tuyo at malinis na dahon para balutin ang kanyang katawan. Habang pinapatayo ni Tipaklong ang sarili, mabilis na naghanda si Langgam ng mainit na sabaw at nilapag ito sa mesa. Sabay silang kumain. Unti-unting bumalik ang lakas ni Tipaklong. Dama niya ang init ng pagkain at ang kabutihang loob ni Langgam. Pagkatapos kumain, nagpasalamat si Tipaklong ng taimtim. Mula noon, nagbago na si Tipaklong. Nang bumalik ang tag-init, hindi na siya puro laro at kanta. Tuwing umaga, sabay na silang gumigising ni Langgam. Nagtutulungan sila sa pag-iipon ng pagkain at pagtatanim ng halaman. Simula noon, naging magkaibigan sila ng higit pa dati. Hindi na natutulog si Tipaklong na gutom at hindi na siya natatakot na darating ang tag-ulan. Sa bawat araw, natuto siya. Hindi lang dapat magsaya, kundi maghanda rin sa buhay. Ang aral sa kwento, mag-impok at maghanda habang maganda pa ang panahon. Maging masipag at huwag puro saya lang.
Sa oras ng pangangailangan, ang pagiging handa ang magliligtas sa atin. Alamat 3D Store.